Mula pagkabata, alam na ni Gracia na magkaiba ang katayuan nila ni Argon sa buhay. Ang kanilang angkan ay halos pinapanginoon sa kanilang bayan samantalang anak lamang ito ng isa sa kanilang mga alipin. Subalit sa kabila ng katotohanan iyon, minahal pa rin niya ito, lalo pang at naramdaman niyang ito sa kanya ay may pagtingin din. Kasalanan at isang malaking kahiyan para sa pamilya ang magmahal ng tulad nito. Subalit heto siya at tila gamo-gamong sumugba sa apoy kahit alam niyang ikasusunog iyon ng kanyang mga pakpak. Hindi kaila sa biyudang ina ni Argon na si Aling Felicia na isa sa mga katulong sa mansyon ng mag-asawang Senyor Melandro at Senyora Viviana Zaragoza na mula pa sa pagkabata ay may pagtatangi na siya sa panganay na anak ng mga ito, si Gracia Zaragoza. At hindi naman siya nito masisisi dahil habang lumalaki, lalong gumaganda ang babae. Hindi may pagkakailang miyembro talaga ito ng angkanang Zaragoza na may lahing Kastila. Subalit lumalaki siya na itinatanim nito sa kanyang isipan na anak lamang siya ng isang alipin. At hindi magtatagal, ang patutunguhan din niya ay ang paninilbihan sa mga ito. Walang hindi nakaalam na ang angkanang mga Zaragoza ay halos pinapanginoon sa kanilang bayan. At halos lahat sa mga kababayan nila ay puro alipin ng mga ito. Paano ay nagtatrabaho ang lahat sa malawak na hasyenda sa Zaragoza at doon umaasa ng ikabubuhay. Mabibilang lamang talaga ang mga taga Santa Catalina na hindi tauhan ng mga Zaragoza. Kasi nga, ang 8 anak na lalaki ni Don Luciano Zaragoza ay masasabing nagmamay-ari ng mga lupain sa kanilang buong bayan. Kaya nga tigilan mo na ang pangangarap mong mahalin din si Senyorita Gracia Argon. Madalas na paalala sa kanya ng ina, langit at lupa ang agwat ninyong dalawa. Kapag naririnig naman niya yun, ngumingiti na lamang siya. Talagang sinasadya nilang walang anumang salitang maririnig mula sa kanya, si Aling Felicia. Huwag mo ako tungiti-ngitian lang dyan, anak. Sabi pa nito ng gabing iyon, habang inilalatag sa sahig na kawayan ng banig na kanilang hihigaan. Magamat katulong ang kanyang ina sa mansyon ni Senyor Melandro, hindi sila sa malaking bahay tumitira. Sa likod nito, nasakop ng bakuran ay may pinatayong kubo ang kanilang amo upang kanilang matuluyan. May isang kwarto kasi sa mansyon na inuukupa ng mga kawaksi sa bahay, subalit kalabisan na silang mag-ina para doon. Lalo pang at lalaki siya at napakaalang ang mapabilang pa siya roon. Sanay na ang kanyang ina sa kilos niya kapag pinagsasabihan ito tungkol sa bagay na iyon. Kaya nga kahit hindi ito nakatingin sa kanya, ay alam na napapangiti siya ng sandaling iyon. Kung tutuusin, maswerte ka at sa mansyon ka lumaki. Sabi pa nito habang nagkakabit naman ng kulambo. Kilala ka na nila at pwede kang mabigyan ng magandang trabaho. Pwede kang gawing tsuper o hardinero doon. Kaya tigilan mo na ang kalokohang nasa utak mo, anak. Baka yan pa ang maging dahilan nang magkakaroon natin ng problema. Oho, nay. Tago niyang lalong lumuwang ang pagkakangiti. Ang totoo ay natuwa siya dahil sa narinig na iyon. Gustong-gusto niya ang mapabilang sa mga taong nagsisilbi sa mansyon ng mga magulang ni Gracia. Talagang mula sa pagkabata ay minimithi na niya ito. Sa bayan nila, swerteng maituturing na maging kaswal na trabahador sa malaking bahay ng senyor kaysa mapabilang sa mga trabahante ng hasyenda sa Zaragoza. Bukod kasi sa mas maganang trabaho, ay mas malaki pa ang pasweldo. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang sa bahay na iyon siya manilbihan. Ibig niyang manatiling malapit sa babaeng mula pa sa kanyang kamusmusan ay dinambana na niya sa kanyang puso. Dahil nga biyuda na si Aling Felicia at wala siyang mapag-iiwanan ng nag-iisang anak sa nasirang asawa, 2 taon pa lamang si Argon ay sinasama sa siya sa mansyon ni Senyor Melandro. Hindi naman siya kabalahan para dito. Mabait at masunuring anak naman siya, kaya kapag naiupo na siya nito sa isang sulok ng bahay na malapit sa nililinis nito, nakagagawa ito ng maayos. Walang problema upang maantala ang trabaho nito. At hindi yun lingid sa kaalaman ng mag-asawang amo ng kanyang ina. Madalas na napapansin din siya ng mga ito. Habang nakaupo sa sulok at tuwang-tuwa pa sa kanya. Kaya naman hindi nagagalit ang mga ito at hindi rin sinasaway na nakakalaro niya ang batang si Gracia na kasing edad niya. Ito ang panganay na anak kaya ito pa lang ang malimit niyang makalaro sa panahong iyon. Kaya siguro labis na nahulog ang kanyang loob dito at hanggang sa kanyang paglaki ay nauwi yun sa pagtatangi. Na para namang nararamdaman niyang may katuwang ding damdamin mula sa babae.
Napapansin niya na masaya itong kasama siya at madalas ngang kapag wala siya ay hinahanap pa nito. Hindi na niya mabilang pa kung ilang beses na itong nakapasok sa kanilang kubo at nakasama niya sa mahabang oras. Kaya naman kahit nga alam niyang malaki ang agwat ng kanilang katayuan sa buhay, ay pinahalagahan niya ang damdaming nararamdaman para dito na labis ngang tinututulan ng kanyang ina. Dahil mahal siya nito bilang anak, ayaw nitong sa mundong huli ay masaktan lamang siya o mabigo na maging daan pa iyon sa pagkasira ng kanyang buhay. Siya na lamang tanging alaala ng nasira nitong asawa, ang kanyang ama, kaya kahit nga lalaki siya ay iniingatan nito. Subalit hindi naman niya kayang pigilin ang itinitibok ng kanyang puso. Isipin pa lamang niyang balawilain o kalimutan ang nararamdaman para kay Gracia para na siyang masisiraan ng bait. Pakiramdam niya hindi siya makahinga at sa anumang sandali ay mamamatay siya. Kaya nga nananatili ang lihim niyang pagmamahal sa anak ni na Senyor Melandro at Senyora Bibiana. At umaasam talaga siya na sana dumating ang panahon na magkaroon ng katuparan ang pinapangarap nilang relasyon ng babae. Sana maghimala ang langit at tuluyan nga sana siyang mahalin ni Gracia. Nagbibinatilyo na si Argon ay patulong-tulong na siya sa mansion, kaya naman lalo siyang nagiging masaya dahil lagi pa rin silang nagkikita ni Gracia. Nag-aaral siya sa public school na ipinatayo ng kapatid ng ama ng huli na si Don Francisco. At pagkatapos ng kanyang klase sa malaking bahay na siya tumutuloy upang magtrabaho, hindi na siya gaya ng dati na basta na lamang iuupo ng kanyang ina sa isang sulok at mananahimik. Maghihintay kung may lalapit sa kanya para makipaglaro o kung may mag-aaya sa kanya na umalis sa lugar na iyon. Ngayon nakakagalaw na siyang mag-isa. Alam na alam niya ang baho at bahagi ng kabahayan at sina mismo ang naghahanap ng bagay na pwede niyang gawin o trabahuhin. At dahil doon nakatanggap naman siya ng papuri mula sa kanilang amo, lalo na nga sa papa ni Gracia, na madalas ay tinatawag siya at isinasama sa pagtungo sa Hacienda Zaragoza, na nang mamatay ang ama nito ay nagiging tuwirang pag-aari niya ni Don Francisco. Ito kasi ang panganay kaya dito yun ipinamana. Bali ba'y malaking halaga ang naiwan dito at sa pagkakaalam niya, mas malaking bahagi ang nalustay nito sa wala kaya hindi nakabili ng sariling lupain. Hindi kagaya ng mga kapatid na naging masinop rin at ngayon ay may kanya-kanyang ari-arian at negosyong pinanalakan. Sa ngayon si Senyor Melandro ay naging katiwala at kahera na lamang ng hacienda. Kapag malaki-laki ka na, sabi nito sa kanya habang lulan sila ng sasakyan nito, patungo sa Villa Zaragoza, na tahanan ng pamilya ni Don Francisco, mag-aral kang magmaneho, magpaturo ka sa tsuper kung si Mang Gusting. Nang sandaling iyon ay ito ang nagmamaneho. Paano may sasakit na naman ang matandang tsuper ng pamilya? Matanda na siya at kailangan na niya ng kahalili. At gusto kong ikaw ang pumalit sa kanya pagdating ng araw. Ho, bulalas niyang nagniningning ang mga mata. Tuwang-tuwa talaga siya sa narinig niyang iyon. Totoo ho ba, senyor? Ang totoo, matagal na niyang inaasam iyon. Ang pagiging tsuper kasi ng pamilya ay mas magiging malapit siya kay Gracia. Paano nga'y hatid sundo ito sa pagpasok at kapag nagkaganon, mas lalawig pa ang oras na magkasama sila nito. Kung mangyari, mas malaking ang pagkakataong mahulog na ng tuluyan ang loob nito sa kanya at hindi imposibleng mahalin na rin siya nito. Oo, Argon, seryoso namang tugon sa kanya ng senyor. Kilala na kita, pinagkakatiwala na namin ang ina mo, kaya alam kong mapagkakatiwalaan ka rin. Salamat ho, senyor. Aniyang maluwang na waluwang pagkakangit. Dahil napatunayan naman niyang seryoso talaga ang papa ni Gracia sa sinabi nitong siya ang gusto nitong pumalit kay Mang Gusting, seryoso din siya nagpaturo sa matandang lalaki sa pagmamaneho. Hindi naman ito naging madamot sa kanya at siya ay pinagbigyan. Ang sabi pa nga nito, wala naman daw talagang iba pang dapat pumalit dito kundi siya. Tanggap naman kasi nito na darating ang panahon na hindi nakakayanin ng katawan nito ang trabaho. Tuluyan na itong manghihina at masakit man daw isipin, magiging tila inutil na ito sa katandaan. Pinaupo na siya ni Mang Gusting sa driver's seat at pinayagang kontrolin ang manibela. Ito pa rin ang gaasikaso sa kambyo at ang isang pa ay laging nakaabang sakali mong magkamali siya ng tapak sa brake o clutch. Ngunit sa bawat galaw nito ay may kaakibat na paliwanag sa kanya. Kaya naman naramdaman niyang madali siyang matututo. Pakiramdam pa niya, konting turo pa at maaari na talaga siyang magmaneho. At pansamantala, magtitiis na lamang muna siya sa wala pang ganap na designasyon sa trabaho sa mansyon.
kontento pa rin siya na utusan ng lahat ng tao roon. Ang mahalaga naman sa kanya ay pagkakataon pa rin silang nagkikita, nagkakasama at nagkakausap ni Gracia kahit sandali lang.